Mag-ingat kayo. Maligayang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Leon, Magno, Papa at Pantas ng Simbahan. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na't magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi maaaring walang katitisuran at magpapabagsak sa taong naghahatid nito. Mas makabubuti pa sa kanya na talian ng gilingang bato sa leeg at ihagis sa dagat kaysa tisurin at pabagsakin ang isa sa maliliit na ito. Mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. At kung magsisi, patawarin mo. At kung 7 beses siyang magkasala sa iyo sa isang araw, at 7 beses din siyang bumalik sa iyo na nagsisisi, patawarin mo siya." Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan mo ang aming pananampalataya." Sumagot ang Panginoon, "Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa punong malaigos na yan, mabunot ka at sa dagat ka matanim, at susundin kayo nito." Tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Sa gitna ng mga pangyayari sa buong mundo ngayon, sa ating bansaman, tahanan, at sa ating sarili, kung pagninilayan natin ng mabuti, ang sanhi ng mga di kaaya-ayang pangyayaring ito ay ang kasalanan. Ngunit, marapat nating alalahanin na bago maging kasalanan ang isang gawa, nagsisimula muna ito sa temptasyon. Sinabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon na tiyak raw ang pagdating ng sanhi ng pagkakasala. Pati nga siya ay 3 beses na dumaan sa panunukso ni Satanas. Sa araw-araw nating pamumuhay, napakaraming temptasyon ang ating kinakaharap. Kadalasan, nakakapang-akit ang mga ito at nakabihis sa mukha ng kasiyahan. Nakakaaliw at tila ba talagang tinatawag tayo ng panunuksong ito. Ngunit kapag kinagat na natin at nagpaubaya tayo, tsaka natin malalasahan ang napakapait na consequence nito. Ang masaktan ang kalooban ng Diyos at magkasala. Minsan, maaaring natagpuan mo rin ang sarili mo na nagsisisi sa nagawang kasalanan o naging dahilan para magkasala ang iba. May panahon rin siguro na naitanong mo kung bakit mahina ang tao sa harap ng panunukso. Napakadali para sa atin na paunlakan ang mapaninlang na imbitasyon ng temptasyon. Ngunit ating alalahanin na bago ang original sin, ay nariyan ang original grace. Hindi lang kahinaan ang bumubuo sa pagkatao natin. Oo, may mga limitasyon tayo, mga kahinaan. Ngunit sa kabilang banda, tayo ay natural na biniyayaan ng konsensya. Ayon sa ating katekismo, conscience is man's most secret core and his sanctuary. There, he is alone with God, whose voice echoes in his depths. Sa ating konsensya, maririnig natin ang boses ng Diyos na siyang magagabay sa atin, papalayo sa landas ng kasalanan at papalapit sa kanyang kaliwanagan. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels.
Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin para sa mga minamahal nating pumanaw. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan. Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.